Isang mapagpala at mapagpalayang araw po sa ating lahat. Ang vlog po na ito ay parang part 2 and continuation ng aking previous vlog kung saan isinare ko yung aking Holy Week journey. But this time, I'll be sharing with you how I spent Easter Sunday. Tara, samahan niyo po ako. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nandito rin po si Nanay saka si Ate Nels. Ayun. Happy Easter, Vax! Happy Easter! Ingat kayo sa inyong biyahe. Ayan. Tapos na po ang Mass. At kami po naman mamaya ay may bonding. Bye-bye! Ingat! Sila po ay may out of the country trip. Wow! Ingat kayo! Happy Easter na anak! Mayor, Happy Easter po! Happy Easter po! So ngayon naman guys, bilang bahagi po ng Easter celebration ng aming pamilya, ay magkakaroon po ng simpleng pagsasama-sama at bonding ang Team Hitik. Tara, samahan niyo po kami! At nandito na po ako sa La Binilda. Hello! Ready na ang mga kids. Wow, ready na si Ai. At saka si Bobing mag-swimming. Yes. Pati si Mami. Thank you, Tita Leia. Welcome! Malaki naman pala. Malaki nga eh. So, ito po yung pina-reserve na kubo. Thank you po kay Sis Janet. Siya ang tumulong para sa pagpapareserve, pag-contact dito sa La Binilda. Swimming na? Si Nati mahalan dyan na? Wala pa? Sabi ko di man. Wow! Pwedeng mag-swimming. So, ito po ang aking dala. Butter cake. Tapos ay itong kiat-kiat. Tapos ay meron tayong pancit. Wow! Yan. Ay, nagdala na rin ako nito ah. Baka wala tayong dala. Excited na si Bobing mag-swim. Ate Carla, dahil birthday mo, meron ako simpleng pa-birthday for you. Happy birthday! Salamat! Pagpasensyahan niyo na po yan. Welcome po! Tinaws is here na po. Wow! Huling dumating. Kaya naman po galing pa sa kabilang bayan. At nakalagay na po dito sa table ang amin pong mga pagsasaluhan. Ito yung luto ni Ate Carla po. Birthday din ni Ate Carla ngayon ay. Carbonara. Ito po dala ko. Tsaka ito dala ko rin. Ito yung from Sis Janet. Ito po galing sa iyo Ate. Yung chooks dugo. Ayan, yung kiat-kiat po ay galing din sa akin. Tapos ay kay Melot yung mga chicheria. Ito lang. Ito galing kay Tata. Opo. Kay Labunso yata ay alin ba yung drinks? So, nandyan na po. So, ayan po. Ako po ay nag-change outfit na. At tayo ay maliligo din. Tara na, Bal! Ligo na! So, ako po mamaya lilipat din dun sa pool. May pool din po sila dito. Pero gusto kong itry munang maligo dito sa tabing Agos. Kasi the last time po yata na naligo ko sa Agos, ako'y bata pa. At dito naman po ay napakalinis. Isa po sa maipagmamalaki namin ay napakalinis po ng aming ilog. Ako po yung nakaupo lang. Dito pwede po yan under the water? Patuloy po. Sige. Sarap po ng tubig. Kapag po sa napakalinaw. Ito po Tayo naman po ay lilipat dito sa pool area. Nandito po yung mga bata. Hi, Ayi! Happy? Are you happy? Are you happy? Happy! Enjoy! Wee! 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 Eto na sila!
the Son, the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Lord God, we praise you and thank you, Lord, for this beautiful day that you have given us, O God, na kami po ay muling nagkakatipon-tipon, Panginoon, bilang isang pamilya. And Lord, today is a very special day because we are celebrating the victory of Easter, O God. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Carla. Carla. May tita, may mama. May tita, may ate. Ayan, kuha na kanya-kanya ng Kuha na, kain na na. Oh, galing mag-flying kiss pala naman ni Teo. Mwah. Una sa lahat ay ako pinagpapasalamat dahil in-invite ko talaga kayo, sabi ko, ito yung matagal ko nang pinag-pray na magkaroon tayo ng ganitong moment na tayo ay magkakaroon ng Bible sharing. Kasi sabi nga, mula rin sa Bible, na hindi lamang sa tinapay o sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa mga salita ng Diyos. So tayo sa Timitik, mostly yung banding natin talaga ay literal na pagkain. So ngayon, tayo naman siguro para busugin natin ang ating mga sarili sa salita ng Diyos. The Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay iyong tinipon bilang isang pamilya. Panginoon, sinabi mo na kung saan may isa o higit pa na nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa kanilang kalagitnaan. Kaya Panginoon, sa mga pagkakataong ito, amin pong nararamdaman ang iyong presensya sa aming piling na ikaw ay kasama namin, nakaupo din dito, at very excited na marinig ang aming mga kwento, ang aming mga patotoo. Excited na makabanding ang bawat isa sa amin. Kaya Panginoon, sa pagkakataong ito, buksan mo po ang aming mga puso, buksan mo po ang aming isip, Panginoon, at ang Holy Spirit po sana, Panginoon, ang mamayani sa bawat isa sa amin, O God. May the Holy Spirit fill us, O God, guide us, O God, upang ang aming pong gagawing sharing, Panginoon, ay ikaw ang manguna, Panginoon, at ikaw ang maging sentro nito. Lahat po, Panginoon, ang aming mga pagbabahaginan ngayong hapon na itinataas po namin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. So ito po yung readings, ito yung gospel reading for today mula po sa Ebanghelyo ni San Juan. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Narat na niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya ay naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So yun po yung ating Ebanghelyo for today. So sa sharing natin, kung meron po kayong isang salita o pangungusap o phrase na tumimo sa inyo habang naririnig yung ating gospel reading, yun doon pwedeng magsimula yung inyong sharing. Bakit ito parang biglang naka-strike sa inyo? Bakit kayo parang tumimo sa isip ninyo yung particular na salita or phrase na iyon? O kaya naman kung wala, ay pwede rin ninyong ang ating gawing guide question dahil nga ngayon ay Easter Sunday, so we are celebrating the risen Lord.
At napakahalaga sa atin yung pagdiriwang na ito. Kasi ito talaga yung sabi nga nila ay rurok, pinaka-ultimate na selebrasyon, ang Pasko ng pagkabuhay. Kasi kung walang pagkabuhay, wala tayong foundation ng ating faith. Kung si Jesus ay namatay at natapos sa kamatayan, ay hindi tayo magkakaroon ng ganitong pananampalataya. Pero dahil si Jesus, mula na siya ay silang nagkatawang tao, ang kanyang mga himala na kanyang isinagawa, yung kanyang misyon sa loob ng 3 taon, hanggang sa siya ay nakaranas ng pagpapakasakit, sakripisyo, kamatayan sa krus, at pagkatapos ng 3 araw ay muling nabuhay. Ito yung masasabi natin na pinakampundasyon ng ating pananalig. May isang Diyos na nagmahal sa atin. May isang Diyos na nag-alay ng buhay sa atin at hindi natapos sa kamatayan, na overcome niya yung kamatayan at siya ay nag-resurrect. Siya ay muling nabuhay. So yun yung nagbibigay sa atin ng pag-asa na tayo din ay makakaranas ng muling pagkabuhay at makakasama natin siya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So pwede pong tayo ay, kung hindi man doon sa readings, ay bilang we are celebrating the risen Christ, paano natin masasabi sa buhay natin na buhay ang Diyos? Yung mga little miracles, mga simpleng pangyayari sa buhay natin, masasabi natin, Lord, salamat at buhay ka. Lord, salamat at nandyan ka at kumikilos ka. Ayun po. Doon po magsisimula ang ating show. So, sino po kaya ang gustong unang magbahagi? Sino muna? Sino muna? Ano, tayo dapat ay talagang maniwala sa Panginoon. Sapagkat sinabi niya doon sa 1:3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Naayon din doon sa binasa mo kanina, kung may parang malayo, pagamat malayo ay yun ang kaugnay po, hani po, nakakaugnay noon. Salamat po, tatay. Si tatay talaga ay mahilig magbasa ng Biblia. Kaya sabi nga ay kung sa mga salita ng Diyos ay masasabi natin hitik. Kaya sabi nga hitik. Dapat tayo unahin natin ng Panginoon. Opo. Sa pasimula, sabi nga doon sa Isaiah 44:6, ako ang pasimula at siya ring wakas. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Si Bunso, baka maidadagdag sa mga sinabi. Sa akin naman ay pasensya na ako'y medyo masama ang pakiramdam. Ako'y sinisipon. Kaya ako'y... Kala ko kayo may nakakaiyak na iba. Actually, sinabay ko na. Hindi, yung ngayong Easter Sunday, ito yung parang sabi sa TikTok ngayon, parang sumakses ka eh. Ito yung parang, kumbaga sa story, ito yung successful na story. Na ito yung regalo ng Diyos sa atin na siya ay muling nabuhay. Ibig sabihin, ipangako sa atin ay na bagamat tayo, lahat naman tayo, talaga tayo pupunta rin doon sa kamatayan. Pero yung muling pagkabuhay ni Kristo ay parang isang patunay na meron din tayong muling pagkabuhay, na kapag tayo magtitiwala sa Diyos, tayo muling bubuhayin ng Diyos at tayo makakasama niya sa paraiso. So yun yung maganda na parang success story na tayo merong nilulook forward, na tayo ay lahat, tayo ay mamamatay, pero katulad ni Kristo, tayo muling mabubuhay na kasama niya sa paraiso. At alam mo, napakaganda atin nung Friday, nung tuwing Friday ay Biyernes Santo ay nag-aayuno. Pero sabi ni Pope Francis, ang pinakamaganda daw na pag-aayuno ay spiritual fasting. Na hindi lang tayo nagpapasting sa pagkain, kundi nagpapasting din tayo sa spiritual na, halimbawa kung merong ikaw ay palamura, so yung fasting mo parang hindi ka na muna magmumura, o hindi ka na magmumura, gumagawa ka ng kasalanan, hindi ka na muna magagawa ng kasalanan.
parang spiritual fasting, yun yung pinakamahalaga rin. So nung Friday, parang yun yung isa sa reflection ko na tayo magpa-fasting sa flesh, pero pinakamahalaga pa rin yung spiritual fasting, na yung mga dating ginagawa natin ay ating hindi na ipagpapatuloy yung mga masasamang gawain. So yung ngayon naman, tayo ay masaya dahil ang Panginoong Diyos ay ito'y pag-alaala actually. Parang nakausap ko nga si Father Efren saka si Father Francis. Hindi, sabi nila, mga po tatay noon ay pag Sabado ay bawal mag-ingay, nung Biyernes bawal maligo at magiging bato. Makapamahiin at bawal daw maligo at patay ang Diyos, bawal mag-ingay. So, yun naman ay nilinaw ni na Father Francis na iyon ay hindi muling namamatay ang ating Panginoong Jesucristo. Ginugunita lamang kundi ito'y atin lang inaalala. Ginugunita yung kahalagahan na yun. So, napakahalaga na ito dahil ito ay muling pagkabuhay ni Kristo. Ito ay ibig sabihin yung pangako niya na tayo ay maliligtas at muling mabubuhay ay totoo. Ayun yung ating Bunso, sa iyong malalim na pagninilay. Kayo kanilang. Bali, salamat din sa pagkakataong ganito dahil hindi lang natin basta nininilay, tayo ay nagkakasama-sama at tayo ay masaya na nagkakabanding, hindi lamang sa ganito pagkakataon, naisimple pa natin ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay. So, parang yung nabanggit mo kanina, Ate Lea, yung patungkol sa paano mo malalaman o nararanasan na ang Diyos ay buhay sa atin, di ba? Parang yung, kasi ngayon ay linggo ng pagkabuhay ay, so sa ating buhay, paano mo masasabi? So, para sa akin, meron daw lang isang maiksing kwento na ibabahagi sa inyo. Maaari ito ay alam na din ninyo, pero ikikwento ko din. Patungkol ito doon sa isang barbero at sa isang bata. Ito hindi naman barbero, kwentong barbero, may kaunting aral ito. Sabi nung bata, yung bata nagpapagupit doon sa lalaki, doon sa barbero. Sabi nung lalaki, "Tutoy, naniniwala ka ba na walang Diyos?" Eh di simple yung bata, nagtaka. Bakit niyo po nasabi na walang Diyos? Tumingin ka sa labas. Bakit maraming tao ang mga nahihirapan? Magugulo ang buhay, walang pag-asa, may mga sakit. Kung totoong may Diyos, dapat inaayos ng Diyos ang kanilang buhay. Yun ang sabi ng lalaki doon sa bata. So sumagot naman yung bata. Kayo po ba, naniniwala po ba kayo na wala pong barbero? So parang nagtaka din yung lalaki, sabi niya, ito nga ako ginugupitan nga kita, ako yung barbero ba't sasabihin mo walang barbero? Tumingin ka po sa labas, sabi ng bata, kung meron pong barbero, bakit po maraming tao ang mahaba ang buhok? So nagtawa yung lalaki, paano kung sila gugupitan? Hindi naman sila pumapasok dito, hindi naman sila lumalapit. So, ang ibig sabihin noon, sabi ng bata, ano ba yung kwento yun? Matagal na din kasi yun kaya medyo... Oo, tama. Yun. Parang yun ang sabi nung bata, nung lalaki na, paano ko sila gugupitan? Hindi naman sila lumalapit sa akin. So, sabi natin Panginoon sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayo lahat na napapagal at nabibigat ang luha, at kayo pagpapahingahin ko. So, para maranasan natin yung buhay na maayos, kailangan nating sumampalataya at maniwala sa ating Panginoon at lumapit sa Kanya. Ano man yung ating mga napapagdaanan, mga problema. Dahil kung sa ating sarili, sabi nga ng banal na kasulatan, wala tayong magagawa. Kaya, ang sabi natin Panginoon, lumapit kayo sa akin. So pagka tayo sumampalataya sa ating Panginoon, nagkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Kanya, ng ugnayan sa Kanya, pananampalataya, doon mo mararanasan yung mga biyaya, mapagpapala ng Diyos sa ating buhay. Hindi lamang sa pananalapi, yung ganito, tayo masasaya magkakasama, buong pamilya. So, yun yung aking parang buhay ang Diyos sa ating buhay. Salamat. Ganda yung ni Kuya Eric. Naalala ko yung makwento ko na laan din. Kaugnay nung ni Kuya Eric. Naalala ko nung high school pa ako. Hindi ako naiyak ako, sinisumpa ako. Nung high school pa ako, parang lagi kong tinatanong sa sarili ko. Katulad na yun, na kung meron nga bagang Diyos, na may Diyos baga. Parang gano'n.
At lagi nating tinatanong yung sa mga sensya, sa mga ibang opinion. Ayaw ko minsan nagtanong kay tatay, tatay, paano natin masasabi na totoong may Diyos? At ako'y naghahanap pa yung mga sagot sa sensya, sa ganito. Paano ko po masasabi na totoong may Diyos? Ay, hindi ko makakalimutan yung sabi ni tatay. Ang sabi ni tatay ay, nasasabi kong totoo ang Diyos dahil nadadama ko siya. At parang sabi, ang ganda sagutin na hindi na natin kailangan pang patunayan sa mga scientifically, ganito, ganyan. Pag nadadama mo na, nadadama ko siya. Nadadama ko ang presensya ng Diyos. Nadadama ko na kasama natin ng Diyos. Parang malalim siya na pag talaga nadadama mo na mayroong Diyos na kakasama natin, yun na yung katunayan na mayroong talaga. So, katulad nung kay Kuya Eric, pag tayo lumapit sa Diyos, madadama din natin ang kanyang biyaya. So, yun lang. Sa akin naman ay medyo malalim yung kwento ni Bunso kay tatay. No? Kumbaga, hindi lahat nakakaramdam no? Kung hindi matindi kung hindi malalim ang iyong faith, kasi mararamdaman mo talaga si Lord kung hindi by faith. Diba? So, kung hindi ganun kalalim, hindi mo siya mararamdaman talaga. Yung iba, sasabihin, kinausap ako ni Lord, hindi naniniwala. Kasi hindi pero nila totoo talaga. spirit. Oo, ang totoo kung talagang malalim ang pananampalataya mo kay Lord, kinakausap ka niya. So marami naman nakakaranas ng ganun. So ang isa, si Lord Jesus, marami siyang ginawa na mga himala, nagpalakad ng pilay, nagpakita yung nabubulag ay nakakita, yung may masakit ay gumaling, patay na buhay, di ba? Pero ang isa sa mga pinakamahalagang episode, kumbaga sa Netflix, by episode yung Bible eh. So, ang isa sa pinakamagandang episode, no, season, ang pinakamahalaga, for me, paborito ko na lang siguro, ay yung revelation niya. Yan, yung sinabi mo kanina. Yung kanyang muling, under na yun yung kanyang muling pagkabuhay. The resurrection pala, hindi revelation. Resurrection. Yan. Dahil kung siya namatay, katulad ng sinabi mo, at hindi nabuhay, siguro walang maniniwala sa kanya ngayon. Kahit yung ibang unbelievers, yung mga ibang unbelievers sa kanya, siguro pinagtatawanan tayo ngayon. Dahil patay ang ating Diyos. Pero dahil yung pinaka last part, yan ang kwento ng Bible, na siya ay nabuhay, yun talaga yung pinakamatinding plot twist na nangyari sa series, kumbaga sa Netflix, no? Pinakamahalagang kwento na nangyari sa Bible, yung siya ay nabuhay. Dahil yun nga, nagpapatunay na siya ay Panginoon. Yan, siya lang yung namatay na namuling nabuhay. Meron tayong kwento-kwento na namatay, mga ilang oras na buhay uli, pero namatay uli. Pero si Lord hindi, namatay, nabuhay, umakyat sa langit. Siya lang yun. Yan, si Lord lang. At ang tanong ni Leia naman na paano natin Paano mo nararamdaman na si Lord ay buhay sa ating buhay. Yan. So yun, siguro yung araw-araw na ginagawa niya na miracle. Yan. Dahil yun yung kanyang expertise. Kung naniniwala ka kay Lord, dapat naniniwala ka sa kanyang miracle. Dahil yun yung kanyang pinakang expertise. Siya yun eh. Pag sinabi mong miracle, siya yun eh. Miracle worker. Yes. Yung simpleng na gumising ka sa umaga, sa miracle. Diba? Hindi lahat nagigising ng umaga. Kung minsan nagagalit tayo kasi naiwanan mo yung cellphone mo, na late ka, babalik ka sa bahay. Kung hindi mo pala naiwan yung cellphone mo, siguro may aksidenteng nangyayari sa unahan, parang ganon. So inaadya ka niya, it's a miracle. So maraming ginagawa si Lord na mga maliliit, malalaki, na hindi natin nakikita, hindi natin naunawaan, pero araw-araw gumagawa siya ng miracle sa buhay natin. So baba mo raw. Ayan. So yun, thank you Leia sa pagkakataong ganito, at tayo'y masaya ang ating puso dahil buhay ang Panginoon. Yan. Sabi ni Father ay pagbalik tanaw lamang yung Biyernes Santo. Pag-aalala. Pag-alaala. Oh. Pero simula nung siya umakyat sa langit,
ay araw-araw na buhay ang Panginoon. Araw-araw. Kailangan lang ipaalala sa atin dahil ang mga tao mabilis din makalimot. Lalo na kapag tayo ay bumabalik sa ating abalang buhay, tayo ay super focus sa ibang bagay. So maganda na babalikan natin. Merong ganitong season na itinalaga para magkaroon tayo ng pagkakataon to, oops, wait lang, remember, diba? Hindi lang, do this in remembrance of me. Yung pag tayo ay nagsisimba, tayo nagmimisa. So kailangan lagi nating inaalala ang Panginoon. Ang Panginoon. Ang fasting kasi, kapag ka sinabi mong fasting, yun yung wala kang kakainin, wala kang cellphone, wala kang kahit ano, kundi ang Panginoon. Doon mo siya talaga mararamdaman. Kaya mahalaga ang fasting sa ating buhay. Dapat nagpapasting tayo. Kasi siya lang talaga yung mararamdaman mo. Mas malakas yung presence niya Yes, kapag kapag tinanggal mo yung mga basic na meron tayo. na meron ka. Yes. Kasi pag walang-wala ka na, doon mo talaga mas mararamdaman kung gaano kalakas na, Lord, ikaw na lang ang meron ako. Talagang kakapit at kakapit ka. So, yun yung ng fasting. Pero actually, yun nga, yung in-explain din ni Bunso, lalo na sa mga hirap na physically mag-fasting, kung meron kang nararamdaman sa katawan, kung ikaw ay medyo senior na, yung mga bata, hindi sila recommended. Pero sa mga bawa, katulad ko, wow, healthy, charot. Highly recommended. Dahil high blood din naman ako, hindi kailangan ko mag-fasting at baka si Ate Nels, bago ako mag-ending kasi sis Janet may dadagdag. Ikaw sis, di pa ka. Lang Isaiah 53:5, He was pierced for our transgression, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. And yung Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. So, from Romans 5:8, so even though we don't deserve, diba, si Lord nabayubay sa krus ng Kalbaryo, pero grabe yung pagmamahal niya sa ating lahat. No matter kung ano yung mga kasalanan natin, pero usually kasi nagpo-focus tayo sa sarili natin. So why not mag-focus tayo dun sa ginawa ng Lord for us, that He died for us, diba? And yun nga, nararamdaman ko si Lord through the works of the Holy Spirit. Kasi si Lord physically patay na siya. Pero yung banal na espiritu, yung patuloy na kumikilos at nananahan dito sa mundong ito. So yung gawa ng banal na espiritu, matatagpuan din natin yun nasa Bible din yun. And yung power of the cross naman, para sa akin is napakadami ng kanyang benefits, and isa na doon is yung healing. So diba, kaya tayo pag tayo may sakit, we really ask the Lord to heal us. Kasi isa yun sa mga benefit ng cross. So yun lang, Sis Leia. Thank you for this opportunity to share. Ayan, maraming salamat sis. God is good all the time, and all the time God is good. So thank you so much sa lahat ng mga nagbahagi. I'm sure kung mas mahaba-haba, medyo dumidilim na po kasi, pero kung mas mababa pa yung ating panahon, parang mas marami pa tayong gustong i-share. Maging yung ating mga personal experiences na gusto nating sabihin, Sila na nag-iisip na. Si Cadillac kanina na, kaya lang ibinigyan na niya ng spotlight muna si Kagwapo lang na siya ang mag-share on her behalf. So, bago tayo magtapos, siguro ay yung sa akin naman din sharing, dahil kanina ay yung reading naman. So, sa akin po, ako personally, although ako ay lumaki at pinalaki din sa pananampalataya, pero dumating din talaga sa point ng buhay ko na tulad ni Bunso, talagang darating ang time na magtatanong ka sa Panginoon. So, yun na yun nung ako'y college. Dahil sa UP, ako'y sa UP nag-aral, ay talagang magiging parang open ka. Sobrang iba-ibang klaseng tao ang iyong makakasalamuha. Merong mga iba-ibang paniniwala, at merong hindi naniniwala, yung mga atheist talaga. Madami. So kung ikaw ay medyo mahina-hina ang pananampalataya, ay madali kang maimpluwensyahan. So ako ay nagbasa ako ng iba-ibang mga, katulad ng sinabi ni Bunso, nag-research ako. So doon ang dami kong nabasa na sabi ko, ay oo nga no, what if nga pala gano'n, parang gano'n. And then later on, kung bakit hindi ako bumitiw sa aking pananampalataya, ay siguro nagpapasalamat ako sa grasya ng Diyos at dun sa itinanim sa akin na takot sa Diyos.
yung fear of the Lord. Kasi parang bigla akong sabi ko, hindi ko kakayanin na wala ang Diyos sa buhay ko. Yun yung ikinatatakot ko. At the same time, kung logic ang ating gagamitin, logically, yung pag-iisipin mo, kapag pupusta ka, tataya ka, kaya nga pananampalataya pag tumaya tayo sa Diyos, wala tayong talo. Diba? Kasi, may sabihin na natin, pag namatay tayo, natapos ang buhay natin dito, at wala palang Diyos, okay lang, at least nagawa natin. Nakagawa tayo ng mabuti, naging generous tayo sa ating kapwa, nagmahal tayo. So, hindi tayo matatalo. Pero kung halimbawang dumating ang oras na natin, at ayan na nga, nasa harap na natin, nandyan, may Diyos nga, may langit nga pala. Diba? Tapos saka ka magsisisi na bakit hindi mo ginawa yung mga turo niya, yung aral niya, bakit hindi mo sinundan ang kanyang aral. Parang doon tayo lugi. So, kapag sa Diyos tayo mananampalataya at mananalig, wala tayong talo. Tayo ay palaging panalo. So, sabi ko, syempre doon ako sa safe. Doon ako sa winner tayo. At bukod pa doon, kapag nag-iisa din ako, lagi ko rin yung sinasabi, Lord, gusto kong maramdaman kita. Kasi may times talaga na, bakit yan, pinagpipray ako, parang hindi kita naririnig. Or hindi naman agad-agad nga dumarating yung mga panalangin. Parang ganon. Pero, Diyos na rin ang muling nagpaalala sa atin na siya ay kapiling natin araw-araw. And for me, the greatest proof or the greatest sign that God is alive and God is with us is because of love. So hanggat may pag-ibig sa mundong ito, may Diyos. Sabi nga, Diyos ay pag-ibig, God is love, at siya ang unang nagmahal sa atin. Tingnan nyo, bawa tayo, ipinanganak tayo, hindi naman tayo tinuturuan magmahal, pero mahal agad natin ang ating mga magulang. Ang ating mga magulang, mahal tayo agad. Tayo, nagmamahalan tayo. Natututo tayong magmahal ng ating kapwa kahit hindi natin kaano-ano, kahit hindi natin kilala. Bakit? Sino ang nagtuturo sa atin magmahal? Dahil ang pagmamahal ay nagmula sa Diyos. Dahil ito ang patunay at paramdam sa atin na may Panginoon. Sa pamamagitan ng ating pagmamahalan sa isa't isa, nararamdaman natin ang patuloy na pagkilos ng Diyos sa ating buhay. So, hanggat may pag-ibig sa mundong ito, at naniniwala akong hindi kailanman mawawala ang pag-ibig, dahil kahit sabi nga, kahit ang pinakamasamang tao, pinakamasamang ama sa mundo, magmamahal sa kanyang anak, ibig sabihin may Diyos na buhay at may Diyos na kikilos sa atin. And before we end dun sa ating kaninang gospel, meron dong isang image na talagang tumatak sa akin. Yung pagpasok ni Pedro, pagpasok ni Maria Magdalena, ano ang una nilang nakita? Yung libingan na walang laman, empty tomb. Empty tomb. Para sa iba, kapag nakita ang kawalan at emptiness, ito ay nangangahulugan ng pagkabigo. Pero in this emptiness, ito ay nangangahulugan ng tagumpay, ng victory. Dahil walang laman ang libingan, nangangahulugan na buhay ang Diyos. Buhay siya. He is risen and He is resurrected. Sa buhay natin, maraming pagkakataon na meron din tayong mga mararanasang emptiness. Na parang, Lord, bakit parang empty? Bakit parang wala? Pumasok ako pero wala akong nakikita. Bakit wala ka doon? Bakit hindi kita nakikita? Parang gano'n. Parang empty tomb. Pero this empty tomb is not the end. It's just the beginning. At ito yung nagpapatunay na may Diyos na gumagalaw at kumikilos sa bawat isa sa atin. So kung ano man yung mga nararanasan nating pagsubok sa ating buhay, mga oras na nakakaranas tayo na kawalan, mga panahong hindi natin siya nararamdaman, ito yung paalala sa atin. Lagi mong isipin yung para kang pumasok sa empty tomb. At isipin mong ang Panginoon ay bumangon mula sa libingang ito and He conquered death para sa atin, para sa ating kaligtasan. So magpasalamat tayo sa mga pagkakataon na nakakaranas tayo ng kawalan, nakakaranas tayo ng pagsubok, nakakaranas tayo ng mga pagkabigo at pagkadapa. Dahil nangangahulugan ito katulad ng ating Panginoong Hesus na may pagbangon, may muling pagkabuhay. At dahil sa muling pagkabuhay, tayo ay pinupuno ng pag-asa.
pag-asa na siya ay makakapiling natin at may buhay na walang hanggan. Dan ito yung pangako niya sa bawat isa sa atin. So, maraming salamat po Lord sa pagkakataong ito. Maraming salamat muli sa inyong lahat. At sana sa pag-uwi natin ay ating baunin yung lahat ng ating mga narinig na salita. Naniniwala ako yung mga sharing natin ay Holy Spirit ang nagbigay sa atin ng ganitong yung mga lumalabas sa ating bibig na akala natin ay galing sa atin, hindi. Ang Holy Spirit ang kumikilo sa atin ngayon para ito ay maisabi natin sa ating mga kapamilya. At sabi nga, yung iba sabi to see is to believe, but to believe is to see. Upang makita natin, yung tanong ko kanina, paano natin makikita na Diyos ay buhay? Tama si Eric. Kailangan nating magsimula sa paniniwala at pananampalataya. Because to believe is to see. So para makita natin ang Diyos, simulan natin sa paniniwala at pananampalataya sa Kanya. Again, thank you Lord for your presence. Thank you Lord for your mercy. Thank you Lord for your amazing grace. And thank you Lord for the greatest love that you have showered upon us, O God. The love that you have shown on the cross, O God. We lift up your name, O God, and we praise you, O God, and we thank you for everything that you have done, everything you're doing, and everything that you are going to do. You are faithful, you are good, O God, and you are our amazing God. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo kaming gawing instrumento ng iyong pag-ibig sa aming kapwa. And all this we pray in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen. As we all pray, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ayan, nagpapack up na po at isa-isa nang nag-aalisan. So, bago po ang lahat ay magbabayad muna tayo. At ito po ay gift ko po para sa kanila. Easter treat for Team Hitik. Sobrang thankful po ako sa aming ginawang bonding at sharing ngayong araw. Welcome! At least tayo ay nagkaroon ng pagkakataon na makapag-relaxan eh. Tayo'y maganda ang panahon. Yes. Bago bumalik sa realidad at bukas ay back to work. Pasok na naman bukas. So yun guys, nandito na po ako ngayon sa bahay at super enjoy naman po sa aming very simple yet meaningful bonding with Team Hitik. Muli po maraming pong salamat sa inyong lahat sa patuloy ninyong pagmamahal at pagsuporta. Happy Easter po! At syempre lagi po nating tandaan, patuloy tayong magmahal, patuloy tayong maging masaya dahil may kaliyan ka. Thank you for watching. God bless! Bye-bye!